Kabanata 2706. Ang paghahanap ng kabisera. Ang lokasyon kung saan nasugatan si Wang Hengbin ay talagang malapit sa kabisera. Sabi ni Ge Lijiang. Hindi niya inaasahan na naiintindihan na ni Hu Chanfo ang mga detalye. Tila ang lahat ng nangyari sa Zhongyang Mountain ay hindi makatakas sa mata ng kabilang partido. Gayunpaman, si Ge Lijiang ay walang ibang iniisip sa ngayon. Kung tutuusin, umasa din siya sa kapangyarihan ni MA para magtagumpay. Elder Hu, gusto mo bang tingnan si Wang Hengbin? Pinagmasdan ng mabuti ni Ge Lijiang ang ekspresyon ng kabilang partido. Natahimik sandali si Hu Chanfo bago sinabing, mukhang ang huling lugar na nawala si Yuran ay malapit sa kabisera. Nang marinig niya ang pangalan, napuno ng luha ang puso ni Ge Lijiang. Biglang sumikip. Bakit bigla mong nabanggit si Li Yuran? Hindi mo ba pinag-uusapan si Wang Hengbin? Dahil alam ni Ge Lijiang na napilitan si Liu na umalis. Higit sa lahat dahil siya ang naging pinuno. Bukod dito, pagkatapos maging pinuno si Ge Lijiang, maraming beses din niyang hinikayat si Li Yuran na sumang-ayon sa mga kondisyon ni Hu Chanfo. Kung tutuusin, parang match made in heaven ang dalawa. Gayunpaman, hindi kailanman sinadya ni Li Yuran na sumang-ayon, at kahit na labis na hindi nasisiyahan sa ginawa ni Ge Lijiang sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay hindi sa parehong landas, at ang seniority ni Li Yuran sa sekta ay mas mataas kaysa kay Ge Lijiang. Ang tatlong salitang, Master Uncle, ay hindi para sa wala. Hindi itinago ni Hu Chanfo ang kanyang layunin. Nagpapadala ako ng isang tao upang hanapin si Yuran sa kabisera. Natural na ayaw ni Ge Lijiang na bumalik si Li Yuran, ngunit since Chanfo said so, he could only agree. Unconsciously, Li Shirley has been gone for a year. Hindi ko nais na mahanap siya pabalik. Ngunit ngayon, nararamdaman ko na kung hindi ako pupunta kung hahanapin mo ito, maaaring hindi na siya babalik. Ang boses ni Hu Chanfo ay tila may bahid ng kalungkutan. Lamang, pagkatapos ng isang segundo, ang mahinang pakiramdam ng mapanglo na ito ay ganap na nawala, at ito ay napalitan ng isang lamig. Gusto kong bumalik siya, sinabi ni Hu Chanfo sa mahinang boses, kailangan kong ibalik siya. Kailangang bumalik. Ang mga salitang ito ay nagpakita ng determinasyon ni Hu Chanfo. Ang pinunong si Ge Lijiang ay nag-alinlangan saglit, ngunit sinabi pa rin. Napagpasyahan kong magpadala ng isang tao upang hanapin ang salarin na nakapinsala kay Hengbin. Sinira ang aking pag-asa para sa kinabukasan ni Zhong Yangshan, at hinding-hindi ko ito basta-basta, iligtas mo siya. Bahagyang tumingin si Hu Chanfo kay Ge Lijiang, at may hindi inaasahang lasa sa kanyang tono. Ang paglalagay ng pag-asa ni Shanmen sa isang tao ay parang paglalagay ng lahat ng pag-asa ng aking Li Yuran na nakapin lahat kay Li Yuran. Pinag-isipan ni Ge Lijiang ang panlasa na ipinahayag sa pangungusap na ito, at pagkatapos ay nagsabi. Magpapadala ako ng mas maraming tauhan upang hanapin si Li Yuran ng husto sa kabisera. Yun lang. Ikinaway ni Hu Chanfo ang kanyang kamay, kahit na mahanap mo si Li Yuran, may kakayahan ka bang ibalik siya? Nang marinig ito, si Ge Lijiang ay natigilan saglit, pagkatapos ay humiling. Paumanhin, Elder Hu, ito ang aking pagkakamali. Ito ay talagang isang pagkakamali. Si Li Yuran ay 2 henerasyon na mas matanda kay Ge Lijiang. Bagamat hindi siya kasing edad ni Ge Lijiang, maaaring mas mataas pa rin sa kanya ang kanyang lakas, sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Maliban kung magsanib puwersa ang 4 o 5 tao na katulad ni Ge Lijiang, talagang mahirap talunin si Li Yuran ng may ganap na katiyakan. Ngunit, nag-isip sandali si Ge Lijiang at sinabing, Li Yuran, wala akong sapat na karanasan sa lipunan, at ang mga taong pinadala ko ay maaaring hindi kasing husay niya, ngunit maaari nilang isulat ang tungkol dito mula sa iba pang aspeto. Oo. Iba pa, ang mga mata ni Hu Chanfo ay kumikislap. Hindi siya nagsabi ng kahit ano tulad ng pumunta sa kabisera upang mahanap ito ng personal, ngunit sinabi, okay, gusto kong ibalik mo si Li Yuran nang hindi nasaktan. Tumango si Ge Lijiang. Hanggat may mahanap, ipinapangako kong ligtas ako. Nagdagdag din siya ng premyo sa kanyang sarili hanggat may natagpuan. Napakalaki ng kapital, at napakaraming tao, napakahirap maghanap ng tao. Ang hirap, halos pareho lang ang posibilidad na makatagpo ng random sa unang premyo sa lottery. Ang 2 lalaki ay nakatayo sa tuktok ng Zhongyang Mountain at nanatiling tahimik ng mahabang panahon.
Si Hu Chanfu ay parang nag-iisip ng isang bagay, bigla niyang sinabi. Sinasabi na si Wang Hengbin ay nasugatan ng isang tao sa loob ng 3 stroke. Natatakot ako na ang gayong lakas ay wala sa ilalim mo at sa akin, tama ba? Si Hengbin ay sobrang galing. At ang kanyang martial arts progress ay napakabilis. Kaya niyang talunin siya sa loob ng 3 galaw. Kahit na tingnan niya ang maraming paaralan sa mundo. Napakakaunti at napakakaunti, sabi ni Gelijang. Biglang namula ang mga mata ni Hu Chanfu. Kaya, ang katotohanan ay pareho pa rin, kahit na mahanap mo ang taong ito, wala pa ring silbi, hindi ba? Iyon mismo ang nangyari, walang paraan upang maibalik ang mga tao. Maghihiwalay na ako at maghihiwalay. Kung mahanap ko ang lalaking ito. Wala akong gagawin, tinitigin siya, at pagkatapos ay inayos ng sekta ang mga eksperto na sumagip, at sinubukan ng ibang team ang kanilang makakaya na hanapin si Li Yuran. Sabi ni Gelijang. Walang pakialam na idinagdag ni Hu Chanfu. Bukod dito, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, malamang na pamilyar ang young master na ito kay Li Yuran. Natigilan sandali si Gelijang. Hindi ko naisip ang tungkol dito sa direksyon noon. Hindi ito 100%, ito ay isang intuition lamang. Pagkatapos magsalita ni Hu Chanfu, lumingon siya sa harap at tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napatingin siya sa umiikot na dagat ng mga ulap sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, tila isang magandang tao ang nakatapak sa puti at walang kapintasang mga ulap. Kabisera. Hanapin ang lahat ng lugar ng bilya. Maraming mga bahay sa kabisera, ngunit ang bilang ng mga lugar ng bilya ay mabibilang pa rin. Hindi ito imposibleng gawain, sabi ng matangkad at kalbo. Kapag nagsasalita siya, umiikot ang kanyang mga mata sa paligid at mukhang napakatalino. Senior Brother Chiyang, bakit ka sigurado na si Master Uncle Yuran ay nasa Villa area? Tanong ng isang lalaking naka-leather jacket. Ang mga taong ito pala ay pawang mga disguise ni Zhong Yangshan na nakabalat kayo. Ngayon, lahat sila ay pansamantalang inabandona ang mga uniforme ng disipulo ni Zhong Yangshan at nagbihis tulad ng mga ordinaryong tao sa lungsod, hindi matuklasan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sa tingin mo, anong klaseng karakter si Uncle Yuran? Sa isang gusali ba siya titira? Tapos sa villa lang siya nakatira, sabi ni Chiyang. Sa totoo lang, nagkamali siya sa puntong ito, dahil si Li Yuran ay nakatira sa isang ordinaryong gusali sa mahabang panahon, at hanggang sa nakilala niya si Surui ay lumipat siya sa lugar ng villa. Iyan ang akma, sumangayon ng ilang mga alagad ni Zhong Yangshan. Sa katunayan, ito ay totoo, si Li Yuran ay kasalukuyang nakatira sa isang villa sa kabisera. Isa-isa tayong mag-ingat at mag-ingat. Anumang pagkukulang ay maaaring doblehin ang aming trabaho, hinimok ni Chiyang. Malinaw. Ang pangkat na naghahanap kay Li Yuran ay pinamumunuan ni Chiyang, at ang kailangan ng pinunong si Gelijang ay hindi isang walang ingat na tao na walang puwersa, ngunit isang plano at utak. Pagkatapos ng lahat, gaano man kataas ang puwersa, hindi ito maaaring kasing taas ni Li Yuran. Ang tanging paraan upang manalo ay ang umasa sa katalinuhan o pinsala. Si Chiyang ang may pinakamaraming demonyong ideya sa kanilang grupo ng mga disipulo. Siya ay karaniwang napakakines. Ngunit pagkatapos ng lahat, si Li Yuran ang kailangang harapin sa oras na ito, at siya ay labis na kinakabahan. Sa totoo lang, walang gaanong mga bilya sa kabisera, at ito ay medyo nagsasalita lamang. Kung talagang hahanapin mo sila isa-isa, aabutin pa rin ito ng maraming oras. Makalipas ang 2 araw. Ito ay tulad ng naghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Si Chiyang at ang iba pa ay naghanap ng 48 bilya na walang tulog. At wala silang pinalampas na alinman sa mga ito, ngunit wala pa rin silang nakitang anumang palatandaan ng Li Yuran. Walang silbi ang pagrereklamo. Umupo si Chiyang sa gilid ng kalsada at uminom ng isang bote ng tubig sa isang hininga, mayroon tayong katangahang solusyon ngayon. Gayunpaman, ang kanyang walang labis na depresyon sa kanyang mga mata, ni ayaw niyang sumuko, ngunit siya ay naging mas interesado. Tito Yuran, nandito na ako. Napangiti si Chiyang at nagmuni-muni sa kanyang puso. Tungkol sa kung paano maibabalik si Li Yuran. Si Chiyang ay mayroon ng plano sa kanyang puso. Sa katunayan, hanggat alam niya kung nasaan si Li Yuran, magtagumpay siya. Si Chiyang ay talagang walang kinalaman dito. Huwag mag-alinlangan. At, higit sa lahat, matagal na niyang pinagnanasan si Li Yuran.
Napakagandang tao, sino ba naman ang hindi gugustuhing yakapin siya at maawa? Kahit na si Liuran ay isang engkanto sa langit, hindi napigilan ni Chiang ang pagnanais ng Polaka na kumain ng karne ng Sin. Ngunit sa pagkakataong ito, malapit na ang karne ng Sin. Inisip ni Chiang ang lahat ng mangyayari, at may bahagyang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang puso. Bagamat hindi mo maaaring kunin si Liuran bilang iyong sarili, ito ay lubhang nakalalasing na makausap ang napakagandang kagandahan. Si Chiang ay hindi mabuting tao. Kumakain. Umiinom. Nagpapatutot at nagsusugal sa lahat ng 5 lason. Maraming mga alagad ni Zhong Yangshan ang naligaw niya. Sa kasong ito, kung si Liuran ay nahulog sa kanyang mga kamay, kung gayon ang resulta ay halata na. Senior Brother Chiang, pagod na kaming lahat, paano ka pa rin matatawa? Walang magawang sabi ng isang alagad. Oo, kuya, kailan tayo titigil sa pagmumukhang ganito? Walang magawang sabi ng isa pang tao. Magpahinga sa lugar sa loob ng 2 oras, at sikaping mahanap ang lahat ng mga bilya sa loob ng 20 araw. Naglabas ng liwanag ng pag-asa ang mga mata ni Chiang. Tito Yuran, nandito na ako. Pagkalipas ng 2 araw, si Chiang at ang iba pa ay naghahanap pa rin ng husto, natutulog lamang ng 2 sa isang araw sa loob ng maraming oras, ginawa nitong lahat sila na parang mauubusan na sila ng gasolina. Hindi naman masama ang kalagayan ni Chiang, kung tutuusin, ang body na ito ay mayroon ding tinatawag na pananampalataya bilang suporta. Senior Brother Chiang, talagang hindi na natin ito mapipigilan. Kung patuloy nating hahanapin ito, talagang mamamatay ang magkapatid, sabi ng isang alagad ni Zhong Yangshan. Oo, hindi ko talaga mahanap ang ganito, kailangan mong pagsamahin ang trabaho at pahinga. Umiling si Chiang. Kalimutan mo na ito, maaari kang magbukas ng kwarto para matulog. Kung ang iba pang mga tao ay nabigyan ng amnestia, kumpara sa pagtulog, tila hindi nakaakit-akit si Liuran. Alas 8 na ng umaga, at binili ito ni Chiang habang umiinom ng isang tasa ng kape, nakasquat siya sa gilid ng bangkita habang pinagmamasdan ang mga taong paparating at papasok sa kabisera. Nang maubos niya ang kanyang kape at pupunta na sana siya sa isang malapit na bilya para hanapin ito, biglang yining ang kanyang mga mata. Paanong pamilyar ang figurang iyon? Tinapon niya ang mug ng kape at sumunod. Kabanata 2707. Hanapin ang sospek. Inilabas ni Chiang ang kanyang maskara at salaming pang-araw at isinuot ang mga ito. At pagkatapos ay naglakad sa gitna ng mga tao sa oras ng pagmamadali sa umaga. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang lalaking naka-jeans at baseball cap figure. Mahirap talagang humanap ng lugar para masira ang mga bakal na sapatos. Hindi nangangailangan ng pagsisikap para makuha ito. Halos sumigaw si Chiang. Dahil, kinumpirma na niya na ang nasa harapan ay ang nakababatang kapatid na si Sheng Yutian. Kung tama ang nabasa ko, dapat lumabas na lang siya ng subway station. Oy! Nakakatuwa talaga. Walang sinabi si Chiang. At hindi na bumalik para humingi ng suporta. Sa kanyang opinyon, kahit na hindi niya mahanap si Liuran, magandang bagay na mahanap si Sheng Yutian, bagay. Bukod dito, malaki ang posibilidad na manatili si Sheng Yutian kay Liuran. Sinundan ni Chiang si Sheng Yutian hanggang sa ospital. Ang isa sa mga braso ng huli ay halatang hindi normal. Ayon sa haka-haka ni Chiang, dapat itong i-cast sa plaster. Gaya ng inaasahan, pumasok si Sheng Yutian sa orthopedic clinic, at pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya muli. Siguro para sa pagpapalit ng damit. Napakaingat din niya. Nagsuot na siya ng maskara pagkalabas niya, ngunit hindi niya namamalayan na tahimik na sumusunod sa kanya ang isa sa pinakamatusong nakatatandang kapatid sa dibisyon. Naglakad pabalik sa istasyon ng subway si Sheng Yutian, at sumakay din si Chiang sa subway. Line 14, papunta ito sa southern suburbs ng capital. Si Chiang ay hindi masyadong malapit, ngunit nahiwalay kay Sheng Yutian ang isang karwahe. Ang mga southern suburb ay tiyak na mga lugar na hindi pa nila nahahanap. Kahit na ang mga countermeasures upang maghanap sa lugar ng bilya ay lubos na pinaliit ang kanilang saklaw ng paghahanap. Ito ay hindi gaanong naiiba sa paghahanap ng isang karayom sa isang haystack, at ang workload ay simpleng nakakatakot. Kung ayaw niyang samantalahin ang pagkakataong makalapit kay Liuran, baka gusto na talagang sumuko ni Chiang.
Pagkatapos ng 5 paghinto, umalis si Sheng Yutian sa subway, at narito ang huling istasyon ng Line 14. Sumakay ng kotse si Sheng Yutian, nagmaneho ng 10 minuto, at pumasok sa isang villa area. Uy, nakakatuwa talaga. Tumawag din si Chiang ng kotse at sinundan siya. Nang makita niya ang villa area ay tuluyan ng nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya pinapasok ang taxi. Bagamat nanatili ang taong ito sa Jongyang Mountain sa buong taon, alam pa rin niya ang ilang pangunahing sentido komon sa mundo, 100% ang tatanungin ng mga security guard. Bilang resulta, hiniling ni Chiang ang driver na huminto at huminto, naghahanda na umakyat sa dingding at pumasok sa looban ng lugar ng villa. Gayunpaman, dahil hindi siya makapagbayad sa pamamagitan ng mobile phone, nag-aksaya si Chiang ng kaunting oras sa pagbaba ng bus. Paglakad niya papunta sa gilid ng bakod, naabutan niyang papalabas ang taxi na pumasok kanina. Nalaman ni Chiang na wala na si Sheng Yutian sa kotse sa oras na ito. Matapos tahimik na tansyahin ang bilis ng sasakyan at ang tagal ng pagpasok sa villa area, alam ni Chiang ang tinatayang distansya sa pagitan ng villa ni Sheng Yutian at ng gate. Naglakad siya patungo sa isang tila liblib na lugar, gumawa ng ilang hakbang upang tumakbo, at kumanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkahulog pa lang niya sa ospital, nakita niya ang isang nasa tabi niya na isang middle-aged cleaner na natakot at napaatras ng ilang hakbang, at pagkatapos ay halos mapasigaw. Tumahimik ka. Kinagat ni Chiang ang leeg ng tagapaglinis gamit ang isang kutsilyo, at ang katawan ng huli ay bumagsak sa lupa. Hindi na siya nagsalita pa, itinaas niya ang kwelyo niya, at naglakad sa inner road ng villa area. Napakaswerte talaga ng Chiang ngayon. Habang naglalakad siya, tinansya niya ang layo ng dinaanan ng taxi kanina. Pagdating niya sa parehong lugar, nakita niya si Exi Linlin na nagbibigay ng tubig ng mga halaman. Malaki. Nahanap ko na. Halos mapatalon si Chiang sa tuwa. Gayunpaman, ang kanyang nasasabik na mga mata ay ganap na natakpan ng salaming pang-araw, at si Exi Linlin ay walang napansin na kakaiba sa binata na dumaan. Sa opinyon ni Chiang, kung si Sheng Yutian at Exi Linlin lang ang nasa villa na ito, kung gayon sa kanilang IQ, siguradong madali nilang makalaro ang dalawang simpleng lalaki at babae sa palad nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw kaagad ang sitwasyon na naging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo ni Chiang. Dahil, isang babaeng nakasuot ng puting slim fit na sportswear ang lumitaw sa bakuran. Nakilala agad ito ni Chiang, ito si Li Zushan. Siya si Li Zushan. Dahil nandito si Li Zushan, ibig sabihin nandito rin si Li Yuran. Sinubukan niyang pigilan ang tibok ng puso, huminga ng malalim, huminto saglit, at naglakad sa kalsada nang hindi man lang lumingon. Hindi huminto si Chiang hanggang sa marating niya ang pader ng courtyard sa kabilang dulo ng villa area, at pagkatapos ay tumalikod. Malakas talaga ang karakter niya kaya hindi siya nagpapakita ng excitement sa labas. Umalis siya. Hindi alam ni Exi Linlin, Sheng Yutian, o Li Zushan na ang matandang kakilala na ito ay nakarating na rito. Sa gabi, muling pumunta si Chiang sa labas ng villa area, at pagkatapos ay lumiko sa loob. Mag-isa pa rin siya, at hindi niya dinala ang grupo ng mga juniors. Kahit na, ang mga hindi kasiya siyang lalaki ay natutulog pa rin sa hotel sa oras na ito. Ang nakaraang mahirap na paghahanap ay talagang nagpapagod sa kanila. Ang parehong ay totoo para sa Chiang. Pagkatapos niyang bumalik sa araw, nakatulog siya ng mahimbing, at sa gabi, puno na naman siya ng lakas. Dahan-dahan siyang lumabas ng villa, pagkatapos ay maingat na umakyat sa dingding ng patio, at pagkatapos ay pumasok sa kusina sa pamamagitan ng bintana. Maayos naman ang takbo ng lahat, kung titingnan mo lang ang husay niya, maiisip mo na maaaring magnanakaw ang taong ito sa loob ng maraming taon. Pagkatapos maghanap sa kusina, naglabas si Chiang ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at idinagdag ang likido sa loob sa rice cooker. Hindi hiniling ni Su Rui sa isang yaya na alagaan ang guro at apprentice ni Li Yuran, kaya ang karaniwang gawain sa pagluluto ay nahulog sa ulo ni Li Zushan. Sinisikap din ng babaeng ito na iligtas ang gulo. Pagkatapos hugasan ng bigas sa gabi, inilagay niya ito sa rice cooker para itakda ang oras, at automatiko itong lulutuin sa umaga. Ang pang-araw-araw na pagkain ni Li Yuran ay napakasimple, lalo na para sa almusal, sapat na ang isang mangkok ng puting lugaw.
Matapos ibuhos ang lahat ng likido sa bote, maingat na isinara ni Chiyang ang takip ng palayok at umalis sa bintana ng kusina. Siyempre, ang taong ito ay lubhang maingat, at maingat niyang pinunasan ang lahat ng kanyang mga bakas ng paa bago umalis. Pag-alis sa lugar ng bilya, lumingon si Chiyang, isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, tila nakita niya si Li Yuran sa kanyang mga bisig. Oo, hindi gumagambala si Chiyang para sabihin ito sa kanyang mga kasama. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong mapalapit kay Li Yuran, at walang nakakaalam nito maliban sa kanya. Siyempre, mayroon ding Li Zushan at Exi Linlin. Top-notch din ang dalawang babaeng ito. Kung maaari, tiyak na ayaw itong palampasin ni Chiyang. Pagkaalis, hindi na nakalayo si Chiyang. Ngunit nakahanap siya ng malapit na hotel at nanatili doon. Nang maisip niya kung ano ang mangyayari sa kabanata 2 araw, tuwang-tuwa siya, at hindi man lang siya nagtagal, matulog. Kabanata maaga kinabukasan, bumangon siya, naghilamaw sandali, at naglakad patungo sa villa area. Alam ni Chiyang na ang mga disipulo ng Jongyang Mountain ay karaniwang bumangon bandang alas 5 para mag-ehersisyo sa umaga. Kaya malamang na nagising na si Sheng Yutian at ang iba pa sa oras na ito, marahil ay nakaupo pa sa hapag-kainan upang mag-almusal. Gayunpaman, bago makarating sa pintuan, nakita niya ang isang kotse ng pulis na papalapit, pagkatapos ay huminto sa booth ng seguridad sa pintuan, at 2 pulis ang lumabas sa kotse. Ano ang nangyayari? Bahagyang bumulong si Chiyang sa kanyang puso. Matapos ang pag-iisip ay hindi agad siya pumasok, ngunit lumayo ng ilang hakbang. Sa oras na ito, isang napakababang pusat ang nagmaneho papunta sa pinto, at ang taong nakaupo sa driver's seat ay si Surui. Nakita niyang tinanong ng pulis ang security guard, kaya nagtanong siya, ano ang problema natin? Kagabi, isang magnanakaw ang pumasok sa komunidad at nasugatan ng isang tagapaglinis. Surveillance is being adjusted, sabi ng isang security guard. Gusto ng pulis na katabi niya na pigilan ang pagsasalita ng security guard, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Surui na may hawak na maliit na certificate sa kanyang kamay. Ito ay ang sertipiko ng pagkakakilanlan ng Guowan. Bagamat bihira, nagkataong narinig ito ng pulis, at sa kabisera, walang nang ahas na huwad ang sertipikong ito. Bumaba si Surui sa kotse, pumasok sa security booth, at sinabing, kumusta ang sugat ng naglilinis? Ako nga. Tumayo ang isang lalaki na mukhang nasa 50 anyos na, nakasuot siya ng panlinis na damit, at patuloy na umaagos ang kanyang ilong. Dahil medyo kakaunti lang ang mga tao sa villa area. Na-knockout ang naglilinis matapos ma-knockout, nakahiga sa lupa ng higit sa 10 oras, ang temperatura ng pagyayelo ay hindi magaan, hanggang sa ang madaling araw ay natuklasan at dinala dito. Kaya, agad na iniulat ng seguridad ang kaso. Iniimbestigahan na ang kaso. On-site na pagsubaybay, sabi ng isang security guard. Tumango si Surui, at pinunasan ng insenso ng lamok ang panlinis. Paano ka na-knockout ng taong iyon? Nakita ko siyang tumalikod mula sa labas ng bakod, hindi, dapat tumalon siya dahil ang bilis niya. Sinabi ng naglilinis na may matagal na takot. Tinanggal niya ang gilid ng aking leeg gamit ang kanyang kamay, at wala akong alam. Sabi, hinimas-himas ng naglilinis ang kanyang leeg na masakit pa rin. Ganoon ba, si Surui ay gumawa ng isang galaw ng kutsilyo. Paulit-ulit na tumango ang naglilinis. Oo, iyon nga. Agad na dumilat ang mga mata ni Surui. Kung ganoon nga, alam ni Surui na karamihan sa mga tao ay hindi gagamit ng aksyong kamay kutsilyo. Ito ay mas mahirap upang masindak ang mga tao. Ito ay nagpapakita na ang infiltrator ay isang master. Kahit na, malamang na siya ay isang tao sa mga ilog at lawa. Ang lugar ba ng villa na ito ay ganap na sakop ng pagbabantay? Tanong ni Surui. Lahat ng sakop, kaya hanggat nagpapakita ang taong ito, tiyak na mahahanap namin ito, sabi ng security guard. Dahil naalala ng mga naglilinis ang oras nang sila ay nahimatay, ang video ay na-upload makalipas ang ilang minuto. Sa pagtingin sa figure sa video, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kasi, yung taong may suot nitong damit, parang ngayon lang niya nakilala sa kalsada. Tingnan mo kung saan siya nagpunta. Namilog ang mga mata ni Surui. Sa kabutihang palad, ang pagsubaybay sa lugar ng villa na ito ay medyo komprehensibo, na sumasaklaw sa lahat ng sulok, kaya madaling mahanap ang ultimate goal ng lalaki.
Nanatili siya sa kalsada sa gilid ng Villa 28 ng ilang segundo, at pagkatapos ay umakyat sa dingding sa kabilang panig. Sabi ng security guard. Alam ni Surui na ang Villano. 28 ang tinitirhan ni Liuran. Kabanata 2708. Bumalik tayo at humingi ng paliwanag. Sa pagtingin sa surveillance video, nanliit ang mga mata ni Surui. Tumingin siya sa labas sa bintana ng kahon ng security guard. Isang lalaki na nakasuot ng kaparehong damit tulad ng sa video ay nakasquat at naninigarilyo sa di kalayuan. Agad na naunawaan ni Surui na ang taong ito ay nanunood sa sitwasyon, at 80% ng oras ay nabigo pa rin siya. Oo, kung ang layunin ay talagang natupad, hindi na ito babalik. Gayunpaman, alam din ni Surui na magiging mahirap na ganap na harangin ang mga makapangyarihang tao sa mundo kung may pulis lang. Kaya nagpaliwanag na lang siya ng ilang salita sa dalawang pulis bago tumalikod at umalis muna. Sa oras na ito, si Chi Yang, na nakasquat sa gilid ng kalsada at humihitit ng sigarilyo, ay hindi na malaya na siya ay pinagtaksilan ng malaganap na surveillance video. Gusto pa niya itong pagmasdan at humanap ng pagkakataong makalapit sa villa ni Liuran. Gayunpaman, ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit hindi siya nahuli ngayon ay dahil ayaw ni Surui na gulatin ang ahas. Nagkataon lang ang Surui ngayon. Pumunta siya rito ng madaling araw at gustong makipag-usap kay Liuran tungkol sa pagbabalik sa Chuenjong. Pagkatapos ng lahat, binigyan ng gawain ng matanda si Surui, at ilang beses na siyang gumagala. Diyos ko, hindi magandang hilahin pa ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya rito, nabangga ni Surui ang isang malaking isda. Sa totoo lang, nang makita niya ang hand knife sa video, 100% siyang sigurado na ang taong ito ay isang Jiangho na tao, at ang layunin ng pagpunta dito ay dapat na may kinalaman kay Liuran. Nagmaneho si Surui sa labas ng villa ni Liuran at nalaman na maraming kabataan ang nag-eehersisyo sa umaga. Habang si Liuran ay naka-crossleg sa terrace ng ikalawang palapag at nagmumuni-muni. Nang marinig ang boses ni Surui, sa wakas ay binuksan niya ang mga mata ng isa. Ate Yuran, nandito na ako. Nagtanong si Surui, may kakaiba bang nangyari kagabi? Walang kakaibang nangyari. Dinilat ni Li Zushan ang kanyang mga mata. Mata, hindi na malaya na napasok na pala ang bahay kagabi. Kumunat ang noo ni Liuran nang marinig ang tanong ni Surui, dahil naisip na niya ang ilang mga posibilidad na ayaw niyang makilala. Ay tunop ang monitor at tingnan, sabi ni Surui. Ang buong villa ay nasa ilalim ng surveillance, at syempre, walang mga kamera sa mga silid tulugan. Sige, si Liuran ay hindi nakakaramdam ng anumang abala, pagkatapos ng lahat, maliban sa oras ng pagtulog, siya ay karaniwang nagbihis ng maayos. Maingat na sinuri ni Surui ang pagsubaybay at nalaman na sa madaling araw, muling lumitaw ang figure. Tumalon siya sa bakuran, saka binuksan ang bintana ng kusina at pumasok. Gayunpaman, ang kamera sa sala ay hindi nakuhanan ang kanyang anino, na nangangahulugan na ang tao ay pumasok lamang sa kusina at umalis sa parehong paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig na ang taong ito ay hindi nais na magnakaw, ngunit para sa ilang lihim na motibo. Siguro nasa kusina siya, sabi ni Li Zushan. Kilala mo ba ang taong ito? Tanong ni Surui. Medyo pamilyar ang figure na ito. Dahil madilim, hindi maaninag ng kamera ang mukha ng sospek. Si Sheng Yutian ay hindi sigurado ng ilang sandali. Mas mahigit, si Chi Yang. Direktang sabi ni Exi Linlin. Chi Yang. Nang marinig ito, maingat na tinitigan ni Sheng Yutian ang screen at sinabing, ang figure at poster sa paglalakad na ito ay talagang kamukha niya. Sa pagtingin sa ilang tao, sinabi ni Surui sa malalim na boses. Natuklasan ka na. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad papuntang kusina. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Liuran. Itinuro ni Surui ang rice cooker sa cabinet na pinananatiling mainit at sinabing, may luto bang sinigang? Tumango si Li Zushan. Na-set up ko ito kagabi. Magluto ng regular. Kung gayon sa palagay ko ang kaldero ng sinigang na ito ay maaaring manipulahin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Surui. Kung si Chiang ang gumawa nito, magiging simple lang ang mga bagay, gusto niyang ibalik si Liuran at ang iba pa sa Zhongyang Mountain sa pamamagitan ng pagkalason sa kanila. Umiling si Surui. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pasasalamat. Buti na lang at maaga akong dumating ngayon.
Buti na lang at nakaharang ang mga pulis sa pinto. Sa kabutihang palad. Iniulat ng tagapaglinis ang kaso. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ng insidenteng ito ay hindi maiisip. Kahit siya ay hindi naiisip ang lason sa puting lugaw na niluto mismo ni Li Zushen. Kung darating ka makalipas ang isang araw, maaaring walang laman ang bilya na ito. At sa mga tingin ni Li Yuran at Li Zushen, kung mahulog sila sa kamay ng sinumang lalaki, magugulat sila sa kanilang likas na pagnanasa at mawawala ng bait. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Li Zushen. Medyo natarante siya, ngunit nang maisip niya si Surui sa tabi niya, nawala agad ang gulat. Ano pa ang magagawa mo, sisimulan na ng iyong mga guro ang paggamit ng lason para harapin ka. Sabi ni Surui, na nakatingin sa rice cooker. Gusto nilang bawiin tayo. Ang mga mata ni Li Zushen ay kumislap na may bahagyang madilim na liwanag. Pagkatapos ay ihain natin ang pagkain, commendat si Surui kay Li Zushen. Ha! Ang huli ay natigilan saglit, at agad na naunawaan ang intensyon ni Surui. Ayon sa plano. Pagkatapos magsigarilyo ng 3 sigarilyo, umikot si Chiyang sa isang malaking bilog. Sa wakas, pumasok siya sa kabilang bahagi ng bakod ng villa area. Hindi sineseryoso ni Chiyang ang pulis sa gate. Kinapa niya ang kanyang mga kamay habang naglalakad, at ang kanyang puso ay puno ng mga inaasahan. Naglalakad papunta sa pintuan ng villa no. 28, nalaman niyang nakabukas ang pintuan ng patio ng villa, at walang laman ang looban. Hoy! Ito ay perpekto. Na may ngiti sa kanyang mukha, diretsyong pumasok si Chiyang mula sa gate ng courtyard. Sa sandaling ito, hindi na niya itinatago ang kanyang mga kilos, tila siya ay sobrang mayabang. Pagpasok sa sala sa maringal na paraan, lumingon si Chiyang at nakitang 4 na tao na ang nakahiga sa hapagkainan, at sa harap nila, bawat isa ay may isang mangkok ng puting lugaw. Mahirap talagang humanap ng lugar para masira ang mga bakal na sapatos. Hindi nangangailangan ng pagsisikap para makuha ito. Nag-init agad ang mga mata ni Chiyang. Si Li Yuran, Li Zushen, at Exi Linlin ay pawang magagandang babae. Lalo na si Uncle Yuran. Na siyang diyosa at mga diwata sa isipan ng maraming disipulo. Ito ay isang babae na kahit si Hu Chanfu, isang henyo ng henerasyong MA, ay hindi nakuha. Sa sandaling ito, si Chiyang ang manggenguna. Tito Yuran. Matagal na talaga kitang namimiss. Ngayon, hayaan mong dalhin kita sa kwarto at magpahinga ng mabuti. At pagkatapos ay ibabalik kita sa Jongyang Mountain. Napangiti si Chiyang. Siyempre. Nahimiti ka ngayon, at wala ka nang maramdaman. Sayang at hindi mo mararanasan ang ganoong klase ng kaligayahan sa mundong ito. Gayunpaman. Maranasan mo ba iyon? Irrelevant din yon. Basta naiintindihan ko. Napangiti si Chiyang. Alam nating lahat na si Fairy Yuran ay isang napaka-protective na tao. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging isa ako sa mga kamag-anak ng chapter. Hindi ko alam na nalaman ito ni Hu Chanfu. Ang balita, magagalit ka ba, hehe. Habang papalapit siya ay lalong naging walang ingat ang kanyang mga salita. Siyempre, Uncle Yuran, ang iyong apprentice na si Li Zushen ay kaakit-akit din. Hindi ko akalain na palalampasan ko itong once-in-a-lifetime opportunity. Ang Chiangji na ito sa makatuwid. Ang pag-iwas sa lahat ng mga kapatid at pagkumpleto ng planong ito ng mag-isa ay ganap na dahil gusto kong samantalahin ang pagkakataon upang masiyahan ang lihim na pagnanasa sa aking puso. Naglakad siya sa likod ni Li Yuran, iniunat ang kanyang kamay, at lumipat patungo sa gumagalaw na baywang ng kabilang partido. Dahil sa sobrang excited, medyo nanginginig ang mga kamay ni Chiyang. Ano ang pakiramdam ng pagdiin ng isang diwata sa langit sa ilalim ng iyong katawan? Ang pangarap ni Chiyang sa loob ng maraming taon ay natupad na. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang panunuya ang biglang tumunog mula sa likod ni Chiyang. Ngayon nakilala ko ang isang taong mahilig mangarap ng gising. Ito ang boses ni Surui. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagkaroon ng goosebumps si Chiyang sa kanyang likod. May ibang tao dito sa kwarto. Damn, sobrang negligent. Bigla niyang ibinaling ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng masamang tingin. Sino ka? Pinapayuhan kita na huwag makialam sa sarili mong negosyo. Sa sandaling ito ng pagtalikod, Chiyang napagpasyahan ko na sa aking puso na ang tagapagsalitang ito ay dapat mamatay.
Nang makitang malapit ng magtagumpay si Chiang, hinding-hindi papayag si Chiang na sirain ng sinuman ang kanyang mabubuting gawa. Ngunit, nang lumingon siya at nakita ang hitsura ng lalaki sa kanyang harapan, agad siyang natigilan. Dahil, bago bumaba ng bundok, nakita niya ang larawan ni Su Rui na ginawa ni Wang Hengbin at ng iba pa, na eksaktong kapareho ng lalaking nasa harapan niya. Ito ang super expert na kayang talunin si Wang Hengbin sa loob ng 3 stroke. Ito ay masyadong bata. Bahagyang sinabi ni Su Rui. Huli na para aminin ang mga pagkakamali. Mabilis na hinusgahan ni Chiang ang sitwasyon sa kanyang puso. Natukoy na hindi niya kayang talunin ang lalaking nasa harapan niya, at agad na sinabi, matagal ko nang hindi nakikita si Master Uncle Yuran, at miss ko na siya. Tignan natin. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magsalita, isang malakas na hangin ang nagmumula sa kanyang likuran. Hindi na nakinig si Li Zushan, kaya diretso siyang bumaril. Ang mga walang hiyang taong ito ay mula pala sa kanyang apprentice, na nagpahiya kay Li Zushan. Naramdaman ni Chiang na may mali at nagmamadaling sumulong. Mapanlin lang na sinusubukang itago binuksan niya ang suntok na ito, ngunit, sa pamamagitan ng pagtatago ng ganito, walang alinlangang ipinadala niya ang kanyang sarili sa harap ni Su Rui. Sa pagangat pa lang niya ng ulo ay nakita niyang palaki ng palaki ang isang kamao sa harap ng kanyang mga mata. Bang! Isang muffled sound. Ang buto ng ilong ni Chiang ay nabasag at tumalsik ang dugo. Gayunpaman, nawalan din siya ng lakas upang lumaban muli, bumagsak siya ng husto sa lupa, at ang likod ng kanyang ulo ay halos nabasag ang mga tile sa sahig. Nakakaloka. Umiling si Su Rui at sinabi. Madaling nalutas si Chiang, ngunit ang isang lalaki at 3 babae ni Zhong Yangshan ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na kagaanan. Ngayon, ganap na silang nakatayo sa tapat ng gate ng bundok. Tingnan mo kung paano ka tinatrato ni Shanmen. Malamig na sinabi ni Su Rui. Magpadala ng isang tao upang ibalik ka. Susunod, ano ang naghihintay sa iyo, malamang na malinaw na ako. P95 mas mahigit. Tumango si Li Yuran. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay medyo natatakot na kung hindi dumating si Su Rui ngayon, lahat sila ay magdurusa. Salamat, Su Rui. Kung hindi, baka mahulog ako sa kamay ng Diablo. Lumapit si Li Zushan at tinapik si Su Rui sa balikat na parang kaibigan. Actually, maayos naman ang kalagayan ng babaeng ito. Ayon sa pagtatansya ni Su Rui, hindi dapat magkaroon ng anumang problema para sa kanya na patayin si Zhong Yangshan ngayon. Kung ako sa iyo, dapat akong magkusa na bumalik at humingi ng paliwanag. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, at nanlamig ang kanyang mga mata. Kabanata 2700 Ang tunay na pangangalaga sa kalusugan ni Su Rui. Bumalik ka at humingi ng paliwanag. Bagamat sinabi ito ni Su Rui sa lahat, ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon kay Li Yuran. Maliwanag, siya lang ang makakapagdesisyon dito. Tanungin mo si Chiang. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Li Yuran, na parang may nahulog na bato sa gitna ng lawa. Sa totoo lang, sa tagal ng panahong ito, napagtanto din ni Su Rui na kahit na si Li Yuran ay may tahimik at walang malasakit na personalidad. Hindi siya ang uri ng taong sobrang mahina. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya lalaban kapag binubuli siya ng iba. Oo. Lalaban si Li Yuran, ngunit ang dahilan kung bakit wala siyang ginagawa ay dahil pakiramdam niya ay may puwang para sa pagpaparaya. Ngunit ngayon, nilaso na siya ng mga taong ipinadala ni Shimen, at gusto pa nilang lapastanganan ang kanyang katawan, na nakalusot na sa ilalim ng linya ni Li Yuran. Walang paraan na papayag siyang mangyari ito. Kinaladkad ni Su Rui si Chiang sa banyo at ibinuhos ito sa kanyang ulo gamit ang isang palanggana ng malamig na tubig, at sa wakas ay nagising ang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang taong ito ay gustong himatean, dahil siya ay napapaligiran ng matinding sakit. Ang suntok ni Su Rui ay talagang napakalakas. Nabali ang tungki ng kanyang ilong. Na nagparamdam kay Chiang na ang kanyang buong mukha ay deformed, at ang likod ng kanyang ulo ay tumama sa lupa ng malakas, na parabang ang bungo ay malapit ng pumutok, at ito ay napakasakit. Masakit. Gaya ng inaasahan sa isang napakabangis na lalaki na kayang talunin si Wang Hengbin sa loob ng 3 suntok, sa wakas ay natanto ni Chiang na siya ay tumama sa isang bakal na plato. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari?
Malamig na sabi ni Surui, habang si Lee Yuran ay nakatayo sa tabi niya na may malamig na mga mata. Si Hu Chanfo, si Elder Hu ang nagayos para mahanap namin si Uncle Yuran at ikaw. Magnanakaw pa rin ba si Hu Chanfo? Malamig na ngumiti si Surui, tingnan mo. Halika, hawak na niya si Zhong Yangshan sa kanyang mga kamay, tama ba? Inalis mo ang tuhod ni Wang Hengbin. Tiyak na hindi susuko ang guro, ipinapayo ko sa iyo na bumalik, kung hindi, darating ang hukbo ni Zhong Yangshan. Gusto nitong si Chiyang na magbanta kay Surui. Gayunpaman, hindi niya namalaya na hinding-hindi kakain ng ganito ang lalaking nasa harapan niya. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakatanggap siya ng isang malakas na sipa sa kanyang mga tadyang, at siya ay napabuntong hininga sa sakit, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at siya ay halos himetean. Malinaw na narinig ni Chiyang ang tunog ng pag-click mula sa ribcage. Sa kanyang opinyon, si Surui ay talagang walang awa, binabali ang mga buto ng mga tao kung hindi sila sumasang-ayon. Gayunpaman, tulad ng alam ng lahat, dahil lamang sa mga bagay na ginawa ni Chiyang kay Lee Yuran. Kung hindi dahil sa takot na ang eksena ay magiging masyadong madyugo at magdulot ng discomfort kay Lee Yuran at sa iba pa. Pinilit sana ni Surui si Chiyang upang ang ulo niya kanina pa. Tinamaan hanggang mamatay. Nasaan ang iyong mga kasabwat? Malamig na tanong ni Surui. Associate, hindi associate, magkapatid tayo. Si Chiyang na ito ay sinusubukan pa ring magpaliwanag, ngunit bago siya matapos magsalita, dumanas siya ng isa pang matinding suntok, paa. Ito ang lugar kung saan sinipa ang mga daliri ni Surui dati. Naramdaman niyang parang lumaki na naman ang bitek sa buto. Alam ni Chiyang na hindi na siya makakapagsalita ng walang kaparerekon. O tiyak na sisipain siya hanggang mamatay ni Surui. Dahil nagawang tanggalin si Wang Hengbin ng walang pag-aalinlangan, alam ni Chiyang na talagang hindi niya kayang saktan si Surui. Nakatingin lang si Lee Yuran at hindi nagsalita. Alam niya na palaging mas magaling si Surui kaysa sa kanyang sarili pagdating sa interogasyon, at ang kanyang puso ay medyo magulo ngayon. Babalik ka ba sa Zhongyang Mountain? Babalik kami pagkatapos ng lahat. Kailangan ng paliwanag ni Lee Yuran, kung hindi, ang mga araw ay walang katapusan, at ang kabilang partido ay magiging mas walang prinsipyo. Unti-unting nawala ang ripple sa kanyang mga mata, napalitan ng katigasan. Mula sa bibig ni Chiyang, nalaman ni Surui ang pasikot-sikot ng kanilang operasyon at kung paano galit na galit si Zhongyang pataas baba matapos bumalik si Wang Hengbin sa Chuenzhong. Si Chiyang ay hindi nang ahas na itago ito. Ang taong ito ay isang duwag na sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Sinipa ni Surui ang kanyang dalawang tadyang, na nagparamdam sa lalaking ito na nasa bingit na siya ng kamatayan. Kinagabihan, tumawag si Surui ng ilang tao at pumunta sa hotel na tinutuluyan ng mga disipulo ng Zhong Yangshan. Mahimbing pa rin ang tulog ng grupong ito. Makatuwiran na ang mga overdraft mula sa mga nakaraang araw ay dapat na ginawa. Ngunit wala pa rin silang balak na bumangon. Maipapakita lamang nito na ang grupong ito ng mga tao ay talagang masyadong tamad. At sila ay hindi gaanong pinaghihigpitan ng mga alituntunin ng guro, kailangan nilang ganap na palayain ang kanilang sarili. Kung paano haharapin ang mga taong ito ay nagbigay ng kaunting sakit sa ulo ni Surui. Bagamat ang grupong ito ng mga tao ay dumating upang hanapin si Lee Yuran. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi sila nakagawa ng panggagahasa at krimen. Ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas, at hindi maaaring baliin ni Surui ang mga binti at paa ng mga taong ito nang walang dahilan. Well, since you're so unruly, I might as well make you more unruly. Umiling si Surui. Pagkalabas ng hotel at paglalakad sa ilang kalye, nakahanap siya ng isang tagapag-ayos ng buhok na may kulay rosas na ilaw. Ang pagdating ni Surui ay walang kamalay-malay, ang kanyang pagbabantay ay napakababa, ang mga hamak na ito. Isinuot ni Surui ang maskara, nag-alinlangan sandali, at pumasok sa hair salon. Pagpasok pa lang nila, may ilang yingying at yanya na nagkukumpulan, walang tigil na sumisigaw ng, "Boss, boss." Pagkaraan ng 2 minuto, lumabas si Surui na namumula ang mukha. Ang proprietress na nagbukas ng foot washing shop sa tapat ay tumingin kay Surui ng may pag-aalipusta, at sadyang sinabi sa boses na naririnig ni Surui. Ang taong ito ay mukhang napakaaraw, ngunit hindi ko inaasahan na sa loob ng 2 minuto. Lumabas ka, magtatagal pa para maghubad.
Nagsuka si Surui ng isang subo ng lumang dugo matapos itong pakinggan. Gusto niyang magpaliwanag, pero pagkatapos mag-isip, hayaan mo na. Gumastos nga siya nang pumasok siya sa hairdresser na ito, pero hindi niya ginawa ang ganoong bagay. Oo, naghagis si Surui ng 30,000 yuan. Ang tatlong ito ang layunin ng 10,000 yuan ay napakasimple, ito ay upang maghabi ng bitag para sa grupo ng mga disipulo ng Zhongyangshan at hayaan silang tumalon dito ng kusa. Ang mga babae sa hairdresser ay sumang-ayon sa mga panukala na ibinigay ni Surui. Kahit na sila ay arestuhin at makulong ng ilang araw. Ngunit ang 30,000 yuan ay hindi masyadong malaki, pumasok ka ng ilang araw. Dapat kang magpahinga, at may ilang mga batang babae dito na hindi pamilyar sa detention center, at ilang beses nang nakapasok. Hindi nagtagal pagkaalis ni Surui, tatlong babae ang lumabas ng salon at pumasok sa hotel na itinalaga ni Surui ng maaga. Hindi naman nagulat dito ang front desk ng hotel. Nagtaas siya ng talukap at hindi na nagsalita pa. Naglakad ang tatlong babae sa pintuan ng silid kung saan nakatira ang mga disipulo ng Zhongyangshan, at kumatok sa pinto. Sa oras na ito, iminulat na ng mga tao sa silid ang kanilang mga mata na inaantok. Matapos ang isang araw at gabi ng pagkakaidlip, sa wakas ay nabawi na rin nila ang nawalang lakas. Sa sandaling mabuksan ang pinto, ito ay naging tatlong batang babae tulad ng mga bulaklak at jade, na nagpainit sa mga disipulo ni Zhongyangshan, na naging lalaki sa loob ng maraming taon. Mga Ginoo, pwede ba tayong mag-chat? Malambing na sabi ng ilang babae. Bagamat may makapal silang make-up sa kanilang mga mukha, nang mahulog sila sa mga mata ng ilang mga disipulo ng Zhongyangshan, naramdaman nilang kasing ganda sila ng mga anghel. Isa pa, kagigising pa lang nila, punong-puno sila ng sigla, kaya agad nilang hinaila papasok ang ilang babae. Ang lugar na ito ay malayo sa Chuenzhong, ang langit ay mataas at ang emperador ay malayo, at walang nagmamalasakit sa pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga pulis ay bumaba ng hotel. Maghubad ka muna ng damit, gusto naming makita kung sino ang mas malakas. Napakurap ang tatlong babae at sinabing. May mapaglarong liwanag sa kanilang mga mata, ngunit ang mapanuksong lasa sa kanilang mga boses ay nagparamdam sa ilang mga disipulo ng Zhongyangshan na hindi nila kayang pigilan. Ilang lalaki na nagtitimpi ng mahigit 20 taon ay nagkatinginan at ngumiti, ngunit wala silang kahit katiting na kahihiyan, at lahat sila ay naghubad. Mga magagandang babae, tingnan mo kami, sino ang mas malakas? Tanong ng isang alagad. Sa totoo lang, iniisip ng mga taong ito sa kanilang puso. Ang ganda talaga ng mundo ng mga bulaklak sa paanan ng bundok. Kung ikukumpara sa ascetic practice sa bundok, ang buhay sa isang malaking lungsod ay maraming beses na mas makulay. Nais nilang hindi na nila mahanap si Liuran, at pagkatapos ay hindi na kailangang bumalik sa gate ng bundok. Gayunpaman, hindi sinasadya ng tatlong babaeng ito na haborin ang kanilang mga damit, at nagmamadali ang mga nakakuha nito. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silid mula sa labas. Huwag kang gagalaw. Sumugod agad ang ilang pulis. Pumunta kami dito pagkatapos lamang makatanggap ng isang ulat. Nakita ng isang pulis ang ilang lalaki na walang hubad na pang-ibaba sa silid, at malamig na sinabi. Kunin mo silang lahat. Bumili si Surui ng tatlong babae ng 30,000 yuan at hiniling sa kanila na tulungan silang ilagay ang mga lalaking ito sa detention center, at masayang sumunod ang mga babae. Kaya, ang mga disipulong Zhongyangshan na lumabas upang hanapin si Liuran ay napakaganda na nakasuot ng makintab na posas. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam na ang lahat ng iyon ay isang bitag. Si Surui, Liuran at Li Zuzhen ay nakaupo sa kotse. Nang makita nila ang isang hilera ng mga bata mula sa parehong pamilya na itinutulak sa kotse na nakaposas, hindi nila napigil ang matawa. Surui, napakasama mo. Nakangiting sabi ni Li Zuzhen, naisip niyang napakasaya na makasama ang binatang ito. Ngumiti din si Liuran at umiling. Dumating siya sa bayan ng higit sa isang taon. Mula sa unang hindi pagkakatugma. Unti-unti na itong nagsimulang magkaroon ng ilang mga paputok, at hindi na ang diwata sa langit na hindi kumakain ng mga paputok ng mundo. Kung ito ay ilalagay sa nakaraan. Ang diskarte ni Surui ay tiyak na magpapatingin kay Liuran ng malamig. Ngunit ginamit ni Surui ang ganitong uri ng paraan ng pagbubukas ng utak upang harapin ang mga disipulo ni Zhongyangshan.
Ngunit si Liuran ay hindi nagalit, ngunit nadama na ang diskarte na ito ay mas matalino. Kahit na ito ay tila medyo wala sa karakter. Gayunpaman, bagamat matayog si Liuran, hindi siya pedantic. Alam niya na ang mga guro ay lumampas na, at hindi natural para kay Surui na gamitin ang maliit na paraan upang lumaban. Medyo mabigat ang mood ni Liuran noong una, ngunit ang panlilinlang ni Surui ay nagpakalma sa kanya. Sa totoo lang, sino ang nagpapahina sa kanila? Ngumiti si Surui at sinabing, ang langaw ay hindi kumagat ng walang putol na itlog. Nang marinig ang kanyang metapora, tumawa si Li Zuchenbelli. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Liuran, at ang arko ng ngiti na ito ay tila ang biglaang pagdating ng tagsibol sa karwahe. Napabuntong hininga si Surui. Tinatayang pagkatapos ng isang oras. Malalaman ng pinuno ng iyong Zhongyangshan na ang kanyang disipulo ay naaresto sa Departamento ng Pangangalagang Pangkalusugan sa Kabisera. Inaabangan ko talaga yung ekspresyon niya nung time na yon. Kabanata 2710. Dumadagindong. Upang tretuhin ang mga tao sa arena sa ganitong paraan, kailangan kong sabihin, si Surui ay isang pioneer. Bagamat ang mga disipulong ito ng Zhongyangshan ay nagtataglay ng mga kasanayan sa martial arts, hindi sila nang ahas na labanan ang mga pulis, at maaari lamang silang maalis sa kawalan ng pag-asa. Makalipas ang 2 oras. Sa bulwagan sa tuktok ng Zhongyang Mountain, muling dumating si Hu Chanfo. Ang pinuno ng ulo, si Gelijiang, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Elder Hu, nagpadala ako ng isang tao sa kabisera upang hanapin si Liuran. Naniniwala ako na magkakaroon ng mga resulta sa maikling panahon. Sa totoo lang, medyo hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Ang pagdating ni Hu Chanfo sa Zhongyang Mountain ngayon ay walang pinagkaiba sa pagpunta sa sarili niyang likod bahay. Naganap na nagpawi sa kamahalan ng pinuno ng Gelijiang. Hinawakan ng huli ang hita ni Hu Chanfo nang hindi pa siya naging padre de pamilya. Kung tutuusin, hindi maganda ang palaging tinatawag na ulo ng dog-legged son behind the scenes. Magdagdag pa ng staff, mahinang sabi ni Hu Chanfo. Para sa ilang kadahilanan, siya ay naiinip kamakailan. Paulit-ulit na tumango si Gelijiang at sinabing, okay, alam ko, alam ko. I've been waiting for Liuran for a year, hindi pa rin niya alam na babalik siya, kumbaga, I have to remind her also. Naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Hu Chanfo. Sana maintindihan niya na ito ang kanyang tahanan. Sa ekspresyong ito, walang pag-ibig, medyo ayaw lang. Gayunpaman, sa oras na ito, isang disipulo ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan at nagsabi, Sectmaster, o hindi. Masama, anong nangyari? Nakaramdam si Gelijiang ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Ang alagad na ito ang namamahala sa gawaing outreach ng sekta. Ang kanyang presensya ay nangangahulugan na maaaring may nangyari sa mga alagad na isinugo. Nang marinig ang tanong mula sa punong guro, sumulyap siya kay Hu Chanfo na may pag-aalinlangan. Napansin ng huli ang kanyang kilos, at bahagyang kumaibot ang gilid ng kanyang mga labi, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Elder Hu, hindi ka tagalabas, bakit ka nag-aalangan? Magsalita ng diretso. Naiinip na udyok ni Gelijiang. Guro, tingnan mo ito, iniabot ng disipulo ang isang papel. Sa pagtingin sa papel sa kanyang kamay, galit na galit si Gelijiang. Binasag niya ang mesa sa harap niya gamit ang palad niya. Kasi, notice ito ng police station. Ang tanda ay natatakpan pa rin ng maliwanag na pula. Sa oras na ito, ang pampublikong ito. Ang kulay na makikita sa mga mata ni Gelijiang ay parang dugo. Paano ito nangyari? Talagang collective sila. Naramdaman ni Gelijiang na malapit na siyang sunugin ng kanyang galit. Anong problema? Pinulot ni Hu Chanfo ang papel, tiningnan ito, at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng 2 malalim. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata. At sinabing, hindi ko natutugunan ang aking mga inaasahan. Kaya hindi ko maabot ang aking mga inaasahan. 6 na tao, pangangalaga sa kalusugan ng grupo, pinuno ng Gelijiang, ito ang mabuting apprentice na inilabas mo. Ang pangungusap na ito ay puno ng panunuya, at sa ilalim ng panunuya na ito, may bakas ng galit na pinigilan. Dahil itinuring ni Hu Chanfo ang Zhongyangshan bilang kanyang mahalagang puwersang sumusuporta. Mas malakas ang puwersang ito. Mas mabuti. At makakatulong ito sa kanya na maging pinuno ng MA sa hinaharap.
Ngunit ngayon ay tila. Sa ibabaw, ang mga pinagkakatiwalaang alagad na ipinadala ni Gemok ang hinahanap ni Lijiang si Li Yuran, ngunit sa katunayan ay nahuli sila ng sama-samang pangangalagang pangkalusugan. Sa ganitong mga katangian at kakayahan, paano mo maaasahan na sila ang tutulong sa iyo? Hindi ganoong masamang bagay ay salamat sa kabutihan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito sila, sabi ni Ge Lijiang sa malalim na boses, puno ng galit at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong bagay ay isa pa ring kabanata sa kasaysayan ni Zhong Yangshan. Nakakahiya naman. Walang mukha. At saka, ito ay nasa harap ni Hu Chanfu. Naramdaman ni Ge Lijiang na mainit ang kanyang dating mukha. Hehe. Natawa si Hu Chanfu sa galit, Master Ge, hiniling ko sa iyo na magpadala ng isang tao para hanapin si Li Yuran, ganoon mo ba ako ka-perfunctory? Ito, si Ge Lijiang ay talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Responsibilidad ko ito. Napakamangmang ko, ang mga taong ito ay nakagawa ng napakasamang bagay, at kapag bumalik sila, dapat ko silang parusahan ng mahigpit. Oh, at saka, ang multa na 30,000 yuan ay kailangang bayaran. Inihagis ni Hu Chanfo ang piraso ng papel. 6 na tao ang pinagmulta ng 5,000 bawat isa at pinigil ng 15 araw. Madaling maibigay ni Zhong Yangshan ang 30,000 yuan, ngunit sobra-sobra ito para gastusin. Anyway, isa rin itong kagalang-galang na sekta. Kung kumalat ang balita tungkol sa mga disipulo ni Zhong Yangshan na ikinulong ni Da Henjien, si Zhong Yangshan ay magiging katatawanan ng buong mundo. Maging usap-usapan ng mga tao pagkatapos ng hapunan. Kahit na ang Zhongyang Mountain ay hindi maiangat ang kanyang ulo pataas at pababa sa suso. Nood na ilang taon. Walang mukha. Naisip din ito ni Hu Chanfo, at ang galit sa kanyang puso ay hindi maiwasang lumakas. Gusto pa rin niyang umasa sa kapangyarihan ni Zhong Yangshan na bumangon sa hinaharap. Ngunit ang malaking sombrero ng foreign prostitute ay nakatali sa ulo ng Zhong Yangshan, na ginagawang ang pagbangon ni Hu Chanfo sa hinaharap ay tila naging biro. Ang mga taya dito ay nagtutulak kay Hu Chanfo. Ang ganda talaga. Galit na sumipa si Hu Chanfo, at ang solid wood stool sa tabi niya ay agad na nalaglag. Nang makita ang sirang dumi, mabilis na sinabi ni Ge Lijiang, Elder Hu, huminahon ka, Elder Hu. Ge Lijiang. Ang mga mata ni Hu Chanfo ay nagpakita ng bangis para siyang isang hayop na nakatingin kay Ge Lijiang. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo mahanap si Li Yuran, huwag kang maging ulo. Tapos magsalita, galit siyang nag-walk out. Gayunpaman, nang siya ay lalabas na, ibinaling niya ang kanyang mukha at may kabagsikan na sinabi. Tandaan, ang bagay na ito ay hindi dapat ilabas, at lahat ng mga humahawak nito ay dapat panatilihin itong mahigpit na kumpidensyal. Okay, gagawin ko talaga. Alam din ni Ge Lijiang na ang reputasyon ni Zhong Yangshan ay masisira kapag kumalat ang bagay na ito, at hindi maisip ang mga resulta ng chain. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Surui, na nasa malayo sa kabisera, ay natural na hindi alam na ang kanyang masamang galaw ay malapit ng mabaliw kay Hu Chanfo. Si Surui ay orihinal na gumastos ng 30,000 yuan para ayusin ang mga disipulong iyon ni Zhong Yangshan. Sa katunayan, kung ang mga taong ito ay sapat na malakas, hindi sila mahuhulog sa lansihin. Kahit na dumating ang mga pulis, maipaliwanag nila ito ng malinaw. Gayunpaman, sila ay ganap na hubot-hubad, at sila ay lalo na ang sama-samang pag-uugali, na ginagawang hindi makapagsalita ang mga tao sino ang huhulihin mo kung hindi mo sila huhulihin. Hindi inaasahan ni Surui na gumamit siya ng masamang utak minsan at nagdulot ng malaking problema kay Hu Chanfo at maging sa buong Zhongyang Mountain. Tulad ng alam ng lahat. Ang mga taong ito sa lahat ng sulok ng mundo ay higit na pinahahalagahan ang mga balahibo. Bagamat maraming mabubuti at maging mga playboy. Walang gustong makitang masira ng ganito ang kanilang reputasyon. Mabuti na ang grupo ng mga alagad ng Zhong Yangshan na sama-samang pangangalaga sa kalusugan ay napigilan. Sa sandaling lumabas ito, ang naghihintay sa kanila ay hindi magiging kasing simple ng isang pag-uusap pagkatapos ng hapunan. Zhong Yangshan, upang iligtas ang mukha, lahat ng mga taong ito ay itatapon. Kapag sila ay pinalayas mula sa tarangkahan ng bundok, pagkatapos ay wala ng lugar para sa kanila sa buong mundo. Siyempre, sa kasong ito,
maaari nilang buksan ang kanilang mga puso at yakapin ang bulaklak na mundo na dati nilang kinainggitan. Kaya lang, kung dumating ang panahon na iyon, kung maaari pa rin silang maging passionate gaya ng dati, mahirap sabihin. Ang galit na sina Hu Chanfo at Gelijang ay hindi namalayan na ang mga disipulong ito ay talagang hinukay, hinuberen at inilibing. At itong digger na ito ang hinahanap nila. Sister Yuran. Saglit na nag-alinlangan si Surui, hindi mo naman gusto na ginagawa ko ito, di ba? Ang curve din ng mga labi ni Yuran ay hindi nawala. Akala ko magkakaroon ako nito, ngunit wala ako. Naunawaan ni Sister Fairy na ginawa ito ni Surui ng buo para sa kanyang kapakanan. At pinag-isipang mabuti ni Yuran ang pakikitungo sa grupong ito ng mga nakababatang disipulo na may lihim na motibo sa kanya. Parang walang magandang paraan. Ang espada ni Surui ay tila hindi mahuhulaan, ngunit kapag pinag-iisipan niya itong mabuti, ito ay natulala sa mga tao. Siyempre, very reserved pa rin si Sister Fairy, hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay na nakakamangha, tsaka ang kalaban niya ay si Zhong Yangshan. Tila nakita ni Surui ang mga iniisip ni Yuran at hindi napigil ang sabihin. Sister Yuran, hindi mo na kailangang magdala ng anumang pasanin sa ideolohiya, hindi sila mabait sa iyo, maaari kang maging hindi makatarungan sa kanila, isipin mo na lang. Ito, ang usapin ngayon. Naiintindihan ko. Lumingon si Yuran, nakatingin kay Surui, Surui, salamat. Nakatingin kay Yuran sa seryosong tingin, si Surui ay tumawa ng mahina. Sister Yuran, sarili na natin ngayon, hindi mo na kailangang magpasalamat, kung hindi, masisiguro kung sa loob ng susunod na buwan, kailangan mong sabihin. Ito kahit 100 beses bawat araw mula ngayon. Matapos marinig ito, tila naging mas halata ang arko ng labi ni Yuran. Ang ngiti ng Diyosa ay laging nakakapagpakilig sa mga tao, kahit ang babaw lang nitong ngiti. Si Yuran ay maaaring ituring na bukas. Sa kasong ito, dapat siyang magkaroon ng utang na loob kay Surui, napakalalim na pabor, hindi ko alam kung kailan ko ito babayaran. Dahil hindi ko moari, ayoko na. Hayaan na. Si Yuran ay hindi pa nakatagpo ng ganitong mga problema, ngunit sa hinaharap, kailangan niyang patuloy na umasa sa tulong ni Surui. Sinabi rin ni Li Zhuxian. Guro, tama si Surui, hindi mo na kailangang patuloy na magpasalamat. Kung masyado kang masasabi, hindi na madarama ni Surui na mahalaga. Putulin. Mapanlate na sinabi ni Surui, ganyan ba akong klaseng tao? Pakiramdam ko ay napakahalaga ng bawat salitang sinasabi ni Sister Yuran. Ngumiti si Li Zhuxian at ngumuso. Munting mambabala. Ang babaeng ito ay may lahing South Korean, at ang kanyang ngiti ay iba sa mga klasikal na kagandahan ng China, ngunit mayroon din siyang ibang lasa. Naniniwala si Surui na sa hitsura at figure ni Li Zhuxian, kung sasali siya sa alinmang grupo ng babae sa South Korea, siya ay magiging sikat. Sa pag-iisip nito, bigla niyang tinanong, Zhuxian, gusto mo bang pumasok sa entertainment industry? Matapos marinig ang mga salita ni Surui, natigilan si Li Zhuxian, pagkatapos ay umiling, seryoso niyang sinabi. Ayokong pumasok sa industriya ng entertainment, ngunit naiisip ko ito sa bilog ng sonda. Hindi pa sapat ang nilero ko sa huling ring competition. Hindi napigilan ni Surui na imulat ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin gusto mo na wala ka na ba sa daan ng babaeng Tyrannosaurus.